Hello guys, good morning. So, ang pag-uusapan naman well, tuloy ako. Ang pag-uusapan naman natin ngayon is about indirect approach. Indirect, ibig sabihin, hindi ikaw yung direkta. Sila yung lumalapit. Ang mga prospects, let's say ito yung mga prospects, lumalapit sa'yo. So, pag lumapit na yan, may tinatanong. G, ano yung global na yan? G, paano ba sumali dyan? G, ano ba yung mga products? Di ba ang sarap ng gano'n na sila mismo yung nagtatanong kung ano yung opportunity na hinahanap mo. So, indirect approach, gagamit tayo dyan ng online, social media like Facebook, o wala nang Friendster, di ba? YouTube, Instagram, kung may Twitter ka pa, MySpace, LinkedIn. Pero, ang focus natin ngayon is about Facebook. Kasi milyon-milyong tao, milyon-milyong Pilipino, milyon-milyong foreigner dito sa Facebook. Nagkakakonekta tayo. Diba? Malaking pasalamat tayo sa technology at may Facebook ngayon kasi mas mabilis na. Hindi kagaya noon. May telegrama, magsusulatan pa, and then so on and so on. So, si Facebook, pagka-join mo sa yung global, anong gagawin mo sa Facebook mo? So, ang like ko suggest is, wala kang babaguhin sa Facebook mo. It's more on ikaw mismo ang i-transform mo. Huwag mong ibida yung company kasi bidang-bida na, di ba? Ano ba dapat yung mga dapat i-share sa Facebook? Ano yung mga dapat na mga post na siguradong in my experience, sila yung lumalapit talaga. Okay. Correct ko lang ha. So, pagkasali ko rito, nag-engage agad ako sa mga kaibigan ko. Almost 1,000 friends. Sabi ko, ay pare, o mare, o brother, sister, ito, in-global ako. Tingnan mo lang tong link na to. Diretso invite agad. Iniimbita ko sila na tingnan yung opportunity ko. Kung pwede ko sila makausap. And then, the good news. In my first month na ginagawa ko yun, walang man na nag-reply. Wala yung sinasabi, wala akong pera, G. Mahirap yan. Hindi ko linya yan. Diba? Mauna ka na, G. Saka na lang. Pag may pera na sila. So, ang dami nilang objection na sa una, hindi ko masagot kasi hindi ako nakapag-training pa. Wala sa inyo. Nung una, wala talaga akong mentor. Wala akong upline nakakasama, kundi yung mga speakers bureau, yung sa head office, ng pag-uwiga rito, nakakapag-training ako. So, doon ko lang talaga nalaman. So, ang mentor, kapag wala kang mentor sa simula, imbis na mapabilis mo yung action mo dito, mas lalong hahaba. Kasi maghahanap ka pa ng mga idea, maghahanap ka pa ng magtuturo sa'yo, maghahanap ka pa ng mga teammates mo, ano kaya yung game plan mo. So yung sa Facebook, yung like sinasabi rin is, kapag nag-tag ka, o nagtatagging ka sa Facebook, yan ay nakakairita sa mga prospect mo. Lalo pag sinabi mo rin, Global is the number 1, itatag mo pa yung mga kaibigan mo, lahat itatag mo, di ba? Tag dito, tag doon, makikita nila sa tagline nila, nakakairita. So, yung iba, dismayado agad, or eventually, i-unfriend ka pa nila, pag nag-message ka ng, hello, kamusta ka na, hindi ka nila i-replyan. Ignore. Kasi nga, ang feeling nila is, nire-recruit mo sila. Di ba yung direct approach is, inaalam mo yung pangangailangan nila. Ganun din dito, sa paggamit ng Facebook. So, yung tagging, yung mentioning, minsan, iniiwasan na rin natin yan. Kasi, parang pinipilit mo sila. So, ito yung maganda. Sa indirect approach, hayaan mo sila ang lumapit sa'yo. Ang Facebook, gamitin mo ng mas effective siya doon sa business natin. Kasi, ano yan mas
maganda makita ng mga prospect mo kung ano yung ginagawa mo, saan ka pumupunta, anong lifestyle mo, anong paboritong movies. So, anything about you. So, anything about you. Ito ang magandang i-post sa Facebook. Ano yung pinapanood mo, saan ka pumupunta, sino nakasama mo, picture mo ng picturean. Kasi yun yung isi-share mo eh. Yung nangyayari sa'yo, anong development mo, kumita ka ng ganito, may natulungan ka sa products. So, nagigets mo ba ako? So, hindi mo kailangan magbida ng ibang tao. Ang ibida mo, yung ikaw mismo. Yung sarili mo. Kasi, ang gusto mong makita ng mga prospect mo ay ikaw. Hindi ibang tao. Kasi sabihin nila, pag sinabi mo, eto si apply namin, kumita ng ganito, ikaw. Kumita ka na ba? So, di ba ang hirap din sagutin nun? So, sa next video ko, yung mga tanong nila, then ano yung sagot natin? Then ano yung tatanong natin? Kasi communication lang to eh. Kung wala kayo tatanong, wala ka rin. Hindi siya sasagot. Okay, bigyan kita ng example. Kapag ako yung kaibigan mo, nagtanong ako sa'yo, Pare, kailan pala birthday mo? Ano yung sasagot mo? Ito pa isa. Dumaan ka sa isang skinita, andi mga kaibigan mo. Pare, saan ka pupunta? Ano sasabihin mo? So sa next video natin, doon ko ibabahagi sa inyo yung mga tanong, sagot. Kasi communication lang talaga eh. So, in that way, nakakapag-indirect approach ka kasi nagtatanungan lang naman kayo. And at the same time, eventually, sila na mismo yung magtataka, magiging curious, ano yung sinasabi. So, sa next video natin is about more on Facebook. Ano yung dapat nating i-post, ano yung dapat iwasan, ano yung dapat gawin, and then ano yung mga schedule natin, activities na more on online. And then pag-uusapan natin yung sa is offline. Kasi dalawa yun eh. Yung direct approach, online, tsaka offline. Pero like sinasabi is, mas active ka kapag nasa offline. May mga offline activities ka para mapansin ka ng iba. So, ganun din sa online. So, happy yun. Hindi lang puro Facebook. So, may makikita kayo dito na gamitin mo lang daw ang Facebook, kikita ka. Totoo ba yan? So, sa next video natin, ikukwento ko sa inyo bakit ganun yung sinasabi ng iba. Diba? Gumamit ka lang daw ng Facebook, magagawa mo ng business. So, totoo ba yun? So, yun muna sa ngayon. Kung may tanong kayo, message lang kayo. I'm very open, may Skype. And then, marami pa. May kasunod pa to. So, ang goal ko is yung mindset ko is makopya mo para mas magawa mo siya. The next videos natin is about Facebook, about emotion, about pag may nangyaring ganito, ito gagawin. Kasi scripted na talaga siya. Objection, lalo na yun. Dapat mong matutunan yon kung paano sumagot. Handling objection. Pag may nagsabi sa yung ganito, may ganyan, ganon. So may ibabato ka na agad na statement mo. Kasi nga para tayo dito nga sa husgado lang talaga. Ikaw yung lawyer. And then meron kang nasasakdal, and then kung may ebidensya, blah blah blah. So ganun lang yung communication more on dito. And then medyo yung mga next na tinanong kanina, kailan ang birthday mo, kung paano mo siya sasagutin na mag-feedback agad dun sa kausap mo. So yun muna sa ngayon, guys. Kung may tanong kayo, message nyo lang ako. So once again, I'm Benji, ng AIM Global. Grabe, power.